ating mundo ay nababalot ng napakarami ng mga impormasyon na hindi natin alam kung ito ba ay may katotohanan o hindi. Napakarami ang lumalabas ngayon ng mga bagong kumpanya ng teknolohiya. Gayon din umuusbong ng mas matindi ang epekto ng social media sa buhay ng tao. Kaya nga naman pinabanggit ng isang US-based tech research na sa pagdating ng 2025 ay 50% ang inaasahan na hindi nagagamit ng social media. Ano nga ba ang katotohanan nito at paano ito makakaapekto sa ating mundo? Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. United States-based tech firm Gartner predicts about 50% of users will significantly limit or abandon interactions with social media by 2025 due to a perceived decay in the quality of social media platforms. The spread of misinformation, toxic user bases, and a prevalence of bots are the reason why more than 50% of consumers will either abandon or significantly limit their interactions with social media by 2025. Sa pagtatangi ng kalahati ng mga gumagamit na malaki ang naglilimita ng kanilang mga pakikisalamuha sa social media sa 2025, ang US-based tech research firm na Gartner ay nagsasabi na ang mga gumagamit ay aktibong nagtatangkang maglimita ng kanilang mga paggamit dahil sa nauunang pagbagsak sa kalidad ng mga plataforma ng social media. Ito'y ayon sa balita ng Gartner na ayon sa isang US-based research firm na Gartner ay 50% na mga gumagamit ang malaki ang maglilimita o iiwanan ang kanilang pakikisalamuha sa social media sa 2025 dahil sa nauunang pagbagsak sa kalidad ng mga plataforma ng social media. Ang pagtaya ay nagmula sa isang survey ng 263 na mga customer noong Hulyo at Agosto 2023 kung saan 53% ng mga respondente ang nagsabi na ang kalidad ng social media ay bumababa kumpara sa mga nakaraang taon o 5 taon na ang nakalipas. Sa pagsasalita sa mga marketer, sinabi ni Emily Weiss, ang senior principal researcher sa Gartner Marketing Practice, ang social media ay nanatiling pangunahing investment channel para sa digital marketing, ngunit ang mga customer ay aktibong nagtatangkang maglimita ng kanilang paggamit. Isang malaking bahagi ay nagsasabi kumpara sa ilang mga taon na ang nakalipas na mas kakaunti na silang nagpapakita ng kanilang sariling buhay at nilalaman sa pagbabago ng kalikasan ng paggamit ng social media at ang karanasan ng plataforma. Kinakailangan ng mga CMO o Chief Marketing Officers na muling itunguhin ang kanilang mga estratehiya sa customer acquisition at loyalty retention bilang tugon. Ang social media ay isang burnout factor din na binabanggit ng isang researcher na si Paul Verna. Anecdotal, maraming taong kinakausap. Ang pakiramdam ay sobra silang nabubuhay sa social media at praktikal na umuurong kung hindi man nagkakansela na kailang mga account sa mga plataforma tulad ng Facebook at Instagram. Inuulit ni Mander ang paglalarawan sa nagbabagong hangin bilang isang malawakang pagbabago ng ugali ng tao. Na kung ating mapapansin, ang tao ay hindi gumaganda ang kanyang ugali at hindi nagiging productive sa kanilang ginagawa dahil sa social media. Kaya naman marami na ang mga tao ang namumulat na ang social media ay hindi maganda sa ating pang-araw-araw na buhay. Bagaman marami itong epekto para sa mas mabilis na transaksyon at pakikipag-usap sa mga tao na malayo sa atin, ang delikadong pagiging adik sa social media ay nagbibigay ito ng mas malalim na epekto katulad ng depresyon at nawawala ang pagiging masipag natin sa mga bagay-bagay at nawawala ang pasensya ng mga tao. Kaya nga naman ako ay naniniwala na ang mga tao ay mamumulat sa katotohanan patungkol sa social media. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo patungkol sa content na ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. Juan 5 verse 39 to 47. Sinasaliksik niyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamagitan nito ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang kasulatan mismo ang nagpapatotoo tungkol sa akin.
pero ayaw ninyong lumapit sa akin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ko hinahangad ang papuri ng mga tao. Kilala ko talaga kayo at alam kong wala sa mga puso ninyo ang pagmamahal sa Diyos. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, ngunit ayaw ninyo akong tanggapin. Pero kung may dumating sa sarili niyang pangalan, ay tinatanggap niyo siya. Paano kayo sasampalataya sa akin kung ang papuri lang ng kapwa ang hangad ninyo at hindi ang papuri ng nag-iisang Diyos? Huwag ninyong isipin na ako ang mag-aakusa sa inyo sa harap ng Ama. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang mag-aakusa sa inyo. Dahil kung totoong naniniwala kayo kay Moises, maniniwala rin kayo sa akin dahil si Moises mismo ay sumulat tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga sinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko? Kaibigan, ito na ang oras para saliksikin ang kasulatan. Ang banal na kasulatan na walang iba kundi ang Biblia, ang salita ng ating Panginoong Diyos na siyang magbibigay sa atin ng patotoo patungkol sa ating Panginoong Hesus at upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Dahil nakasulat din dito ang mga alituntunin at mga kailangan natin gawin upang tayo ay magkaroon ng mas matibay na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos at makakamtan natin ang buhay na punong-puno ng kagalakan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo, sa inyo pong pagmamahal, mga pangako at salamat Panginoon sa inyo pong walang sawang pag-aalaga sa amin. Tulungan po kami Panginoon, gabayan at nawa ituon ang aming mga atensyon sa mga makalangit na bagay at tulungan kaming makita ang katotohanan sa pamagitan ng pagbabasa ng iyong banal na kasulatan na tumutungo lamang sa pagkakaroon ng mas malalim na relasyon sa aming Panginoong Diyos, sa aming Panginoong Jesucristo. Purihin ka o aming Panginoong Diyos. Tulungan kami na mas makilala po namin kayo at salamat sa inyo pong pag-ibig sa amin. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito aming sa matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.